Eto guys, magandang distinction na marinig natin sa mismong, attorney, litigation attorney, na ang hinahabol natin dito sa impeachment trial sa Senado is accountability. Paggamit or tinatawag na paglustay ng pera ng taong bayan sa maling pamamaraan. Man yung nakapaloob dito, yung articles of impeachment, ito po lilitisin yun sa Senado. Pero wala pong kasamang kulong. Pagdating naman po doon sa kulong, sa kriminal, ito po yung ipinasa ni former Senator Trillanes against VP Sara na ako naman na opinyon ko dating sa plunder, mas matindi at mabigat kasi para masabing, convicted ka or guilty ka or mako-convict ka, tama ba yung word ko? Mako-convict ka or guilty ka sa plunder to a lot of like, reasons. I think I remember an attorney was saying na parang mas matindi yung, guardrails para to make sure na tama yung magiging desisyon ng hukuman. Sa akin, ako honestly, I don't care about the criminal case kasi I know for a fact, marami ng attorney si, VP Sara Duterte, they can challenge yung case ni Senator Trillanes. Pero I think I'm more into a perspective of dapat kasi magkaroon ng impeachment trial kasi marami kasing ebidensya na mabibigat na kailangan ipaliwanag at kailangan tanungin ang ikalawang pangulo. Yun yung posisyon ko. Para napapansin ko kasi is that all of us are being unfair. Ako, and I can say same as mine. Like lahat tayo nagiging unfair tayo sa nangyayari sa Kamara at sa Senado. Una, sa Kamara, meron na kaagad tayong opinyon sa kung anong mangyari or baka hindi mangyayari. Pero ang nangyayari is taliwas sa mga nasasabi natin. Like for instance, boto ng sufficient in substance. Marami nagsasabi na may mga kaalyado si Sara unanimous ang decision para iakyat 'to sa plenaryo mula House, Justice Committee. Pero nakita natin 58-0 ang bumoto. Ibig sabihin, there is for me, this is my opinion, there is still an impartiality, that our Congress people are still looking for the evidences at tinitignan nila yung mga nangyayari sa proceedings. At agad nilang dinidesisyonan yan. Yan ang nakita ko. And then sa plenaryo, ganun din. Eh, kung kung sasabihin natin bias yung mga kongresista, tumagal yung hearing, 'di ba, sa Committee on Justice. Plus, they took the advantage of always calling VP Sara Duterte to be there. They always ask her, but apparently parang 'tong ang huli, parang naging sampal sa pagbumuka ng mga Justice Committee na nalaman nila nasa San Pedro, Laguna pala si VP Sara at that time na kailangan siyang sumagot or magsalita doon sa mga paratang sa kanya sa, impeachment proceedings. So, para sa akin, yung kampo ni VP Sara already said na hindi sila magpapakita sa, proceeding, then, that's their opinion. Pero for me, the important thing we need to consider is our system, our constitution is working. Wag po sana natin pangunahan itong mga kongresista, especially pagdating sa plenaryo, pagdedebatihan pa po ito. Congresswoman, Chairwoman Luistro, pagdedebatihan pa po yan sa plenaryo, hindi naman agad-agad yan pipirmahan. And also, I think NUP, headed by Congressman Puno, nagsabi sila na kung and this is what I've heard, na parang nagsabi sila na hindi sila pipirma agad-agad or hindi sila pipirma kung ang articles of impeachment ay same as the first round. Kasi wala naman daw bago. Yun yung narinig ko pero still I don't want to judge yung decision nila kasi magsisimula pa yan sa debate. And alam niyo po sa debate nila, ila-live reaction natin yan kasi gusto ko pag-usapan yun dahil, dito natin makikita kung gaano katalino ang ating mga kongresista. Are they are they into evidences or are they into, evidences or are they into the loud noise of the public perception dito sa proceedings? Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share,
and subscribe na.